Ayun, magandang araw. Pag-usapan po natin to, oil sludge. Kung bakit nagkakaganyan ba yan. Kasi tingnan nyo yung engine, oh. So, ang naging issue nito nung una, so natambak po siya, no. Ang naging issue niya, pag-start ng umaga, lumalagatak. Tapos na ayos namin yon kasi yung oil strainer papunta dun sa oil pump sobrang barado. So nalinis yun, na-solve na yun. Kaya lang nagiging problema naman niya pag mainit naman niya. Pag naging mainit naman yung engine niya, naglalagatakan naman. So kaya napag-desisyonan ko na ito ibaba na. Kasi ibababa namin po yung cylinder head. Ayan. So ito po yung pump shop. Ayan. Ayan. Valve cover. Chocolate. Ayun, balik tayo rito. So bakit ho ba nagkakaganyan yung engine natin? So unang-una ho, 'di ba, engine oil ay engine natin, meron tinatawag na lubricant. Yung lubricant, ayun po yung engine oil natin. So yung engine oil, meron pong certain kilometers yung mga yan. Bawa special o regular na oil, semi-synthetic, full synthetic, may mga interval yan. Tinatawag nating 5 km, 7,000 km, 10,000 km. After ma-reach niya yon, kailangan na po natin magpalit ulit. So ang nangyari sa kanya, let's say na lang 5,000 km po yung oil na gamit natin na overdue. Kasi ang oil po pagka nasobrahan sa gamit, ganyan talaga mangyayari. So maninigas siya, matututong hanggang sa maging ganyan na. So ako po kasi dito sa mga nagiging customer ko at mga suki ko, di ba yung oil natin, halimbawa every 10,000 km, which is yung fully synthetic yun, ang ina-advise ko sa kanila mas maaga. Hindi na natin kailangan pang isagad ng 10,000, pero napag-aralan naman po ng mga inhinyero yan na kahit ma-reach niya yung 10,000, good naman siya, pwede siyang dun sa magpapalit. Pero may mga ibang oil nga sinasabi hanggang more than 10,000. So hindi ko pa napapag-aralan yun. Sobrang sa lagpas kasi kung halimbawa kung man may-ari ng sasakyan, bakit ko susugal yung engine ko sa mga sa mga ilalagpas ko pa sa mga kilometers nila. Yung 10,000 na yon, fully synthetic na yon, mas ina-advise ko 9,000 o 8,000, pwede na magpalit. Mas maaga po kasi mas good. Pero hindi naman yung sobrang aga. Pero yung iba kasi, halimbawa fully synthetic ang gamit, dahil ayaw nga nila na magkaganito, sigurista, every 5,000 nagpapalit na kahit ang oil nila is pang 5,000. O kaya yung iba naman every 6 months o kaya 1 year nagpapalit na. So mas good naman yon. Kaya lang syempre pagka ganun ka ng ganun, medyo mabilis ang gastos natin. So pwede naman yon na kahit 8,000 o 9,000. Isama ko na rito yung engine flushing. Yung di ba may mga hinahalo dito tayo ng chemical bago i-drain para ma-anti-sludge yun. So ito po mga ganitong senaryo, hindi na ho nang kukuha yan. Kailangan nang ibaba yan. Kasi yung engine po natin may mga maliliit na oil passage niya. Passage ba yun o passage? Bahala na po kayong mintindi. Basta may maliliit na daanan, tsaka yan. Ang ninipis lang ng mga gap niyan. So dapat nakaka-lubricate na maayos yung engine natin. So once na matuyuan niya at hindi na nakakadaloy na maayos yung engine oil natin sa ating makina, pwedeng mag-cause ng pagkasira agad ng mga metal parts natin. Kagaya niya mga yan. So yung mga bearing natin pwedeng masira, at yung piston ring, connecting rod at ano-ano pa dyan. Ang pinaka worst po na mangyari rito is palit engine. Pero ito, sabi ko kay sir, linisin muna natin to. Tsatsagaan natin itong linisan. Bagamat karumal-dumal ang paglilinis niyan, ayan, tsatsagaan natin yan. So makikita nyo yan after nating itrabaho ko, post ko po sa page ko. So yun,
hindi na makukuha sa kahit anong flashing oil natin. Na ihalo nyo ng ihalo nyo, hindi niya na kayang tunawin yan. Kailangan nyo na pong ipababayan, palinis maigi. So dahil lang po yun dyan sa engine oil na hindi natin nasusunod yung tamang pag-change oil natin. Kaya regular po ipacheck po natin, tsaka i-monitor natin by kilometers, months or year kung kailan tayo nag-change oil, kasi napakahalaga po niyan. Yan yung buhay ng engine natin. But once na sumablay tayo dyan, wala, malaking gastos talaga. Kagaya nito, o syempre baba yung cylinder head nito, nilinisin, matagal, oras, abala, di ba? So yun lang o, oil sludge, basta mga ganito sistema, wag nyo na pong ano yan, ipilit na flashing oil, sayang lang, hindi na makukuha yan. Isa rin pong pagkukos ng ano yan, umiilaw yung oil indicator kasi hindi na nga nakakabomba ng maayos yung pump, o di na nakakasupply ng maayos yung oil pump natin sa system. Okay? So yun lang, alagaan po natin lagi ang engine oil. So hindi ko napapakita yung pagbubuo namin nito at pagbabaklas kasi may haba pa yung oras. Yung pag-usapan, yung oil sludge lang po yung tinapik natin.